New Blood Leaders. Ako pala si Jamie San Juan, ang founder ng New Blood. At ngayon pag-uusapan natin ang level 1 training ng grupo natin. So, anong message ng training na to? Itong training na to, ina-apply ko po to sa personally sa mga grupo ko na binibuild ko. And you know what? Ang effect, nagkaroon siya ng sales na million talaga. And gusto ko mangyari rin sa inyo yun. Because naniwala ko na kapag na-advance yung learning nyo at skills about this business, alam nyo, ang bilis kumita sa ganitong klaseng negosyo. Before we starting pala, better kung makapag-print kayo ng training na to para habang nagsalita ako, pwede siya sundan. At pwede nyo rin gawin to sa mga leaders nyo para mas maduplicate sila. Okay? So, we're gonna start now. So, ang organization natin, ang pangalan niya ay New Blood Leaders. Para malaman nyo lang, ang ibig sabihin ng New Blood, Network of Unified Builders leveraging on our own distinction. So, para malaman nyo lang rin, ang ibig sabihin ng grupo natin ay dapat ang goal natin maging Network of Unified Builders tayo. Siyempre, sa training ng InGlobal, sinasabi di ba na ang negosyo natin ay network marketing. At to be informed, ang ibig sabihin ng network marketing is a system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. So, may itong klaseng tao about sa ganitong klaseng business. Yung una, yung mga user, itong mga tipong tao na mag-join or hindi, gagamit ng produkto. Ito yung mga tipong tao na cut member na sila, hindi talaga nila gagawin yung business. And pangalawa, yung retailer. Ito yung mga tipong tao na mag-join sa business, mag-active sila. Pero ang goal nila, magbenta lang or mag-recruit na mag-recruit without doing training sa mga leaders nila. So sila yung mga tipong tao na pagod sila lagi kasi walang duplication. Ang normally kinikita niyan, mga pinamataas 30,000 pesos lang per month. Ang pangatlo, ang network builders. Ang network builders, yan ang mga minimum kumikita ng 100,000 to 1 million pesos per month. Bakit? Kasi ang focus niyan is to develop leaders and to duplicate themselves sa mga ilalim nila. So anong ginagawa nila? For example, kahit konti lang mapa-join nila, ang goal nila, lahat ng alam nila, ilipatan nila doon sa mga leaders nila sa ilalim nila. At dating point, kahit wala silang ginagawa, yung leaders nila tutuloy at sila kikita pa rin ng pera. And napakaganda kasi ang goal namin kayo maging network builders. Okay? So ang ginagawa po natin to ay very unique. And our vision is 1,000 millionaires from 2016 to 2025. So ang goal natin mag-create ng maraming milyonaryo sa 10 taon na to at naniwala ko kasama ka na doon. Grabe. Okay, next slide. So makikita nyo, sa taas nakalagay foundation stage. At may quote na nilagay dyan. The simplest way to succeed is to know how successful people started and how they made it. This is a copy business. Guys, kasi ang dami nagtatanong sa akin, ano ba yung sikreto para maging successful? And you know what? Sa labas, sa National Bookstore lang, and even sa YouTube, marami kayong makikita ng mga tips, sa mga books, even sa mga videos, how to be successful. And sometimes ma-overload ka talaga kung ano ba talaga yung paraan para maging successful. And para sa akin, ang pinakasimpleng paraan na lang para maging successful ka, alamin mo na lang kung anong ginawa ng mga tao naging successful. Isang tao lang tanungin mo at gayahin mo siya. And you know what? Yung nangyari sa kanya, kung ano rin mangyari sa'yo. And this business is a copy business. Pinakamaganda dito, unlike sa traditional business, hindi mo pwede kopyahin ang sikreto ng ibang tao. Kasi, yun ang bagay na nagpayaman sa kanila. At kapag ginawa mo yun, magiging kakompetensya mo pa sila. Tama ba? Sa negosyo na ito, walang tayong kompetensya. So, mas maganda pa dito kung kopyahin mo pa kami. Mas maganda kung lampasan mo pa kami. Kaya, napakaganda ng negosyo natin. Makikita nyo, week 1 checklist. So, itong goal natin, dapat sa first week talaga matapos nyo ito lahat. Whatever it takes, matapos nyo. Ano yung una? Was InGlobal NDO and ASAP at least 5 times and take notes. Normally, itong checklist na to, binabaksa ko to before sila makapanood ng NDO and ASAP even 1 time lang. Then, pwede nyo rin gawin to sa kanila after mapanood yung training na yun. Bakit pala kailangan natin mapanood yung NDO and ASAP? Unang-una sa NDO, dapat malaman nyo yung tamang attitude. And ASAP, the right knowledge about this business. Pangalawa, so watch InGlobal Technical Training at least 2 to 3 times para malaman nyo rin paano nyo i-maximize yung marketing plan ng InGlobal. Pangatlo, watch The Secret Law of Attraction on YouTube and apply everything. So, ito yung isa sa mga sikreto ko rin, yung simula ko sa AIM. Actually, wala po talagang formal training about InGlobal. Pero itong The Secret, sobrang natulungan ako. Bakit? Kasi natulungan ako na mabago yung pag-iisip ko. Kasi naniwala ko kapag nabago ang pag-iisip mo at sinama mo ang tamang sipag
And you know what, sa Global, yayaman ka talaga. So, lahat ng mga kanya sa law of attraction, yung paggawa ng dream board, yung tamang pag-iisip, at lahat ng makita nyo doon, i-apply nyo kagad. Okay? Then next, take the products and feel the difference. Ito ang gusto ko sabihin sa inyo, huwag nyo gaya yung mga ibang members kapag hindi ginagamit yung produkto. Dapat, kayo muna unang gumamit ng produkto. Dapat unang makuminsin muna yung sarili mo bago ka magkuminsin ng ibang tao na magandang produkto natin. And better kung meron kang sariling kwento about sa product natin. And ask upline how to access your DTC and encode product codes. So, itanong nyo sa upline nyo, paano gagamitin yung account nyo sa InGlobal. Then, have a tour at the main office, submit ID and ATM requirements, and buy InGlobal Business Guidebook. So, give time, makapunta kayo sa office. Kung may malapit man lang na BCO dyan sa lugar nyo, puntahan nyo yan. And next, be aware of 2-box complete or C24/7 maintenance reorder per month for your unilevel and advantage of double and triple maintenance in the future. Ito yung mga hindi alam yung mga ibang mga members na malaman nyo, ang marketing plan ng InGlobal, hindi lang siya sa binary. Meron tayong unilevel and star step. And para kumita ka sa unilevel and star step, dapat mag-maintain ka ng at least 2 box of C24/7 and complete per month para mas malaking kita mo sa in. Then, kung mag-double and triple maintenance ka in the future, kapag nagkaroon ka ng malaking grupo, grabe, mas malaki pa kikitain mo. And last, ask questions or advice from your upline for clarification. Gustong-gusto namin yung mga leaders na laging nagtatanong. And nakita ko kung sino yung mga taong hindi nagtatanong, yan talaga yung mabagal matuto. So, have an attitude and dapat lagi ko nagtatanong. Okay? Next slide sa foundation stage. The true investment is not a membership. It's a time you spend studying and mastering the business. The bigger the investment, the bigger the income. Totoo po yan. Kasi may mga ibang tao iniisip nila, ang in-invest nila sa InGlobal yung 7, 8, or 7 accounts. Actually, hindi yun talaga totoong investment nyo. Ang investment nyo dito, kung gusto nyo kumita, yung time na igugugol nito para matutunan yung business. Kahit naka 100 accounts ka pa, kung hindi mo pinag-aralan yung business, hindi ka rin kayaman dito or hindi ka kikita dito. So, ang sekreto talaga, give more time learning the business. Okay? The next, habits to develop the 3 C's. Ito dapat ma-develop yung habit kapag nagsisimula ka sa business para di mawala yung momentum nyo. Una, ano yun? Constant communication. So, maintain communication through phone, internet, or personal meeting with upline every day. Always call upline for questions or concerns regarding the business. Talk to your upline instead talking to people who can't help you with the business. Ito po, napaka-stricto po ako dito. Kapag ikaw, bago kitang member o leader, huwag ka muna makipag-usap sa mga taong hindi makatulong sa business. Mas maganda kulitin mo ako araw-araw. And dapat ganoon rin yung gawin nyo sa upline nyo. Kulit nyo yan araw-araw. Para sa naman yung 5 minuto hanggang 10 minuto na lagi lang tatawag sa kanya. Lagi lang magtatanong about sa business. Kung may mga tanong ka, dapat maklarify as soon as possible yan. And wag ka hingi ng tip sa mga taong hindi makakatulong sa ilan ng mga taong hindi ginagawa yung InGlobal. So, yun ang ginawa namin, constant communication everyday. Better wag lang text, wag lang chat, mas maganda tawag. Okay? The next, centering. For field, attend OBP and trainings at the main office or BCO with your invites and new members. Mas maganda pumunta kayo sa Manila area kayo, pumunta kayo lagi sa Ortigas, sa main office natin. Kung nasa abroad kayo, kung may BCO dyan, pumunta rin kayo doon. Kung wala, mas maganda, have your own training place or parang hub, yung ginagawa ng mga ibang leaders. So at least may pinupuntahan kayo na lugar na pwede kayo mag-meet o mag-train ng mga leaders mo. Then, pangalawa, meet more top earners. Don't hesitate to ask for tips and pieces of advice. So kapag may nakita kang top earner, pumunta ka sa main office, wag mo papalampasin na, i-corner mo yan. Bakit? Humingi ka ng tips para maging successful. At pangalawa, huwag ka hihiwalay na hindi mo yan nakamayan at magpa-picture. Yan kasi tinuro sa amin ni Dr. Kabantog at ng mga mayaman ng company na kapag may nakita ka daw mayaman, ganun gawin mo para yung energy malipat din sa'yo. Yung ginawa namin, you know what, nangyari talaga sa amin. Next, make it a goal that every time you visit the office, your team also grows in number. So ang goal mo, every time na pupunta ka sa main office, sa hub nyo, or sa meeting place nyo, dapat dumadami kayo. For example, ngayon mag-isa ka lang. Kapag pumunta ka sa main office, mas maganda mag-bitbit ka. Ang goal mo, yung bitbit mo na yan, by next time, may dala na rin siya. And yan ang ginawa namin.
And you know what? From one person, pwede dumating yung point. After ilang months lang, baka 1 to 2 months na maging 100 na kayo. Basta, ang goal mo, i-monitor mo na lagi kayong dumadami sa office. Isang tip ko sa inyo, through my own experience, tuwing pupunta ka ng office, better magpa-picture kayo lagi. Para ma-monitor mo kung ilang tao kayo lagi. So, kung yan, sa first picture, isa lang. Sa second picture, naging 2. Third picture, 5. Sa next picture, ang makikita mo, dumadami. So, yun ang monitoring ko, picture. The next, for online, always visit your team's group page and group chat, the company's FB account and website. So, ito yung mga website na dapat puntahan nyo sa InGlobal. And, ba't kailangan gawin yon? For example, kung walang office na sa inyo, ito dapat gawin nyo talaga. So, lagi lang kayo nakatutok sa online, sa mga lugar kung saan ma-update kayo about sa business. And number 3, consistency. Let this be your daily routine until it becomes a habit. Don't lose your momentum. In this business, momentum is very important in building your network. So, ito yung mga bagay or dahilan kung bakit maraming taong nag-feel rin dito. Kasi, naglilingas kugon. Ngayon, grabe, excited. Ginagawa yung training. And after ilang weeks, wala. And napakahirap i-build yung momentum at mas mahirap i-maintain. Kaya kung sinimulan mo na, ituloy-tuloy mo na kung anong ginagawa mo. Okay? So, yun ang 3 C's na dapat develop nyo kapag nagsimula ako sa business. Napakadali lang tandaan. Okay? So, next slide. Building stage na tayo. Sa building stage, the purpose of recruiting is not to earn 1.5. Is to create a team that works together in helping each other get their goals and dreams in life. Alam mo na kadalasan na nagkakamali maraming tao, na-excite sila mag-recruit ng mga kaibigan nila, kakilala niya, kasi gusto nila kumita ng 1.5. Mali yung mindset na yun. Ang tamang mindset, kaya nga rin-recruit mo siya kasi gusto mo siya isama sa team mo, na yung team mo, meron kayong goal na gusto makuha in the future. And yun ang ginagawa ko kapag may kinakausap ako. Hindi ko muna binabaliw sa kitaan. Binabaliw ko ano pwede mangyari sa team ko. For example, may kaibigan ako, sasabihin ko sa kanya na, pare, actually, mayroong ginagawang business. Sa business to, kailangan ko ng 10 tao lang na gusto makasama nito. At sa dami-daming ko kaibigan kakilala, isa ka lang doon sa 10 na gusto ko makasama. So, ano ba yan, pare? So, ito, okay lang ba kung makinig ka sa akin? So, alam nyo, after that, ilang minuto pa lang, grabe yung tao, baliw na. Bakit? Kasi, sinama mo siya sa mga pangarap. Dapat maramdam mo yan, sinasama mo siya sa mga plano mo sa buhay. And doon, mahirap ka talaga ma-reject. Okay? Then, next, basic skills and networking before approaching someone. Yung 4 P's. Number 1, right prospecting. Create a core team or a tandem. Your goal is to have a core team in 1 month. Preferably, all from the same area. If online, any place in the world. Ito rin yung mga naging problema ng mga taong gigil sa networking. Kapag marami silang kakilala, lahat ng probinsya pinupuntahan. And minsan yung ibang mga pinupuntahan nila, alam mo, malalayong lugar pa talaga. Ang tip ko sa inyo, focus ka muna sa isa. Parang katol yan eh. Simula ka dito, tapos habang tumatagal, tsaka ka lalabas. Hindi parang star ka, yung parang patalon-talon ka. Parang grasshopper. And may mga ibang tao sabi, ang hirap naman sa negosyo, magastos. Kasi kasalanan mo rin naman yon. So, pwede mong gawin yung business, sa isang lugar lang na, kasi, sino recruiting mo sa ibang lugar? Tao rin, di ba? So, hindi mo na kailangang lumayo. Pumokus ka lang sa isang lugar. Parang sa akin, nag-focus ako sa Palawan, and you know what? Mas pumutok ako. Then after that, yung nag-spread ng network ko sa iba-ibang probinsya, sa buong Pilipinas, tsaka lang ako lumabas to give support sa mga leaders ko. Then, if online, any place in the world, yan maganda. Kung nag-Facebook ka ngayon, mas mabilis kumita sa InGlobal. Bakit? Kasi pwede ka na mag-network sa iba-ibang bansa. Hindi lang probinsya, iba-ibang bansa ng sabay-sabay. Bakit? Create ka ng maraming group chat lang. Lahat sila makakausap mo sabay-sabay lang. So, take advantage nyo yung technology. Pangalawa, prioritize quality first over quantity. People who have a potential and can be active in this business just like you. Parang sinabi ni Sir John Aspin, unahin mo muna daw yung mga taong masisipag at may potential. Totoo po yan. At huwag mo rin i-judge yung mga taong mga negative. Minsan nga kung sino pa yung mga negative pero makita mong potential, ligaw-ligawan mo lang, makukuha mo rin yan. Bakit mahalaga na quality muna before quantity? Kasi ako naniwala ko,
kahit may 1,000 kang downlines na puro mga tamad naman at ayaw seryoso yung negosyo, mas okay na magkaroon ka lang ng 2 John V. San Juan left and right. Susabog talaga network mo, tama ba? Next, list your prospects in your PLP book. So, di ba naalala nyo may PLP book kayo? So, gamitin yon. Lista nyo yung mga kakilala mo agad doon. Minimum 300 names. Pa 300 names. Kasi, according to survey, bawat tao, may kilala tayong 300 na katao. So, yun muna yung mga kakilala mo. Hiwalay pa yung cold market. Ibig sabihin, mga di mo pa nakakilala. Sino unang lilista mo muna? Para bigyan ng tip, ito yung ginagawa ko. First, your family or your partner. Recruit or sponsor the people inside your home first, or the people you spend most of your time with. Most of the successful top earners are doing a business as a family or by tandem. Example, yung mga apply natin, Rason Family, at kami ng mama ko. May mga iba pang mga top earners na ginagawa to na tandem at ginagawa as family business. Ito, isipin nyo, di ba yung mga Chinese, ang dali kumita sila ng pera pag ganun sa business? Because they're doing a business as family business, yung support system nandyan. Mas maganda talaga yung